Good evening and good afternoon po sa inyo dyan sa Pilipinas, mga kamista. So, meron lamang po tayong pag-uusapan ngayon. Bigyan lamang po natin ng pansin itong isang post dito sa Facebook. Tungkol po ito kay Senator Robin Padilla at tama po, magbibigay po siya ng tigo 1 million pesos kung siya po ay maging Pangulo ng Pilipinas. Okay, bago natin pag-usapan yan, ay kung bago ka po dito sa aking channel, sa ating react lamang at comment sa ating mga topic, ay paki-subscribe, like and share naman po mga kamista para lumago po yung ating community. At doon po sa mga magko-comment, konting ano po lamang disiplina, wala pong magbibitaw ng mga hindi magagandang salita, bawal po yan. At maging ano po tayo, maging professional po tayo mga kamista. Okay, simulan na po natin. Ayon po dito sa isang post na nakita ko, medyo papatulan po natin ito, pero bibigyan po natin ng magandang konteksto itong topic natin ngayon. So, nakita ko dito sa isang post ng Facebook na nagsasaad nga dito na itong ating butihing senador na si Robin Padilla ay magbibigay daw po ng 1 million pesos sa bawat Pilipino. Take note bawat Pilipino po. Ito po ay lumabas dito sa unofficial TikTok Vibes Philippines. So ayan po baka sabihin po kasi nila gumagawa tayo ng kwento. Medyo malabo po pero ipopost ko po yan, nakalagay po yan dyan sa screen. So ang sabi po rito, Robin Padilla, bawat Pilipino gagawin kong milyonaryo. So take note, bawat Pilipino. Naghayag si Senator Robin Padilla na panukala na bigyan ng tig-1 milyong piso ang bawat Pilipino sakaling maging Pangulo siya. Oh, okay. Akala ko ba hindi na siya tatakbo bilang senador. Ngayon pa may Pangulo pa yung gusto maging ano. Anyway, bigyan natin ng explanation. Okay. Bilang paraan umano upang wakasan ang kahirapan. Magandang layunin mga kamista. Ayon kay Padilla, kakayanin ito ng gobyerno at magpapasigla sa ekonomiya dahil magkakaroon ng puhunan ang bawat mamamayan aniya. Ang pondong ilalaan ay maaari ring mabawi sa buwis kapag umunlad ang kabuhayan ng mga tao. May katuwiran naman mga kamista. Maganda ang layunin upang iahon sa kahirapan, poverty ang ating mga kababayang Pilipino. At upang pagandahin din ang ekonomiya dahil sakali nga namang makabangon ang mga Pilipino ay magkakaroon sila ng halimbawa ng mga sariling kabuhayan o mga sariling negosyo na maliliit na business na po pwedeng kumita at makaahon sila sa poverty line o sa kahirapan. Magandang layunin mga kamista. Although may malaking katanungan dito itong statement na to. Bago po natin iyan pag-usapan, bibigyan natin ito ng mga computation para po maliwanag sa lahat mga kamista after ko i-explain ay magbibigay tayo ng mga komento at mga reaction dito sa statement na ito ni Senator Robin Padilla at kung ito nga ba ay totoo o hindi. So eto na. Let's do it. O ito na mga kamista. Kung ang sinasabi ni Senator Padilla, kung ito man po ay talaga nanggaling sa kanyang statement, allegedly sinasabi nitong Facebook page na ito na unofficial TikTok Philippines Vibes PH, kung ito man po talaga ay sinabi ni Senator Robin Padilla na talagang hangarin niya na mabigyan ng 1 million pesos ang bawat Pilipino, ay malaking pondo po ang kakailanganin dito. At kung ito po ay idadao sa 2028 na election dahil sa statement na to ay pag siya ay naging Pangulo at kung sakali nga siya ay maging Pangulo at ma-elect bilang Presidente ng Pilipinas, ito ang isa sa kanyang gagawain. So mga kamista, kung ang ating si Senator Robin Padilla ay sakaling maging Presidente nga ng Pilipinas at magbigay siya ng 1 million pesos sa bawat pamilya, not bawat pamilya, bawat isang Pilipino. Kasi yun ang statement niya rito bawat Pilipino, nakalagay po yan dyan.
Uulitin ko po ha. Ito po ay galing sa Facebook page ni Unofficial TikTok Vibes PH. Okay. So, bigyan natin ng konting computation mga kamista. Siyempre dapat hindi tayo basta maniniwala at magagalak sa bawat sasabihing numero. Dahil magandang pakinggan ang numero na 1 million. Ikaw ba naman kung ikaw nagtutulak ng kariton at nagtitinda ng fishball at bigla kang mabibigyan ng 1 million pesos, ay napakalaking biyaya niyan mga kamista. So pero siyempre, idaan natin sa realidad. O eto yon mga kamista. Ayon sa record ng ating statistics sa Pilipinas, ay meron tayong 116.8 to 117 million individuals sa Pilipinas. 117 million ha mga kamista. So ngayon, kung meron tayong 117 million na bawat Pilipino, at yan ay i-multiply natin sa tawag dito, sa 1 million, ito ang kalalabasan yan mga kamista ha. Okay. So ito yung computation ko. 117 million, yan ay ang population ng Pilipinas, times 1 million, ang lumalabas po, kailangan ng 117 trillion pesos para mabigyan ng 1 million ang bawat isang Pilipino. So mga kamista, mukhang hindi realidad ang ganitong sitwasyon. Kasi saan natin huhugutin ang 117 million na pondo para ibigay sa mga tao, samantalang hindi nga tayo tawag dito makalikom ng pondo na sapat na pondo para bayaran ang utang ng ating bansa. So doon pa lang medyo magkakatalo na tayo mga kamista. And at the same time, siyempre, pagka binigyan mo ng tigwa 1 million ang mga tao at wala ka namang plano kung paano nila ito gagastusin at dadalhin para mabuhay sila na magkakaroon sila ng kabuhayan, ibig ba sabihin bawat bahay magkatayo ng sari-sari store, bawat bahay magtatayo ng tawag dito ng halimbawa kikiam o fishball na negosyo or gotohan o parisan. So sino na ang bibili kung ganoon? Kung lahat ay magninegosyo. Sino ang bibili kung lahat magtitinda? So iyon ay isa sa mga logic mga kamista. At siguro maaaring maniwala pa ako kung sinabi ni Senator Padilla na bibigyan ng 1 million bawat isang Pilipino. Isang pamilya. Kasi ayon sa statistics noong 2025, mid-2025, meron tayong household na 27 million. 27 million ha. Pero hindi ito yung mga mabababa ang income o so low poverty. Ang tinuturing dito na households na may talagang sinasabi na mahihirap o yung talagang walang kakayahan at madalas kinakapos sa pang-araw-araw na pangangailangan ay 14.1 million. So kung 14.1 million, okay ha? Bali yan 14 million and 100,000. I-multiply po natin yan ng 1 million. So ang lalabas po niyan, ang kakailanganin pera ay 14 trillion para mabigyan ang mga mahihirap na pamilya. So eto yon mga kamista. Magandang layunin sa totoo lang. Ako, naniniwala ako magandang yan. Kasi parang siya pa lang nakita ko na nag-isip ng ganyan eh. Pero, medyo malabo eh. Malabo yung konteksto na bibigyan mo ng 1 million bawat family. Kasi, yun nga lang ating budget sa buong Pilipinas na kasama na yung mga mga infrastructure project. Ang nagiging pondo lamang sa buong taon is 6 trillion. Ito kailangan 14 trillion para sa 14.1 million na family na bibigyan ng 1 million pesos. So, ano po ito, walang hindi possible
medyo malayo ang konteksto. Mukhang hindi napag-isipan ng tama. Pero ito ang aking comment at reaction. Kasi itong ipinost na ito ni unofficial at TikTok PH ito eh. Ito papakita natin mga kamista ha. Ito. Unofficial ilalagay diyan po post ko. Yan. Ilalagay ko. Unofficial TikTok Vibes PH. So ito ang tanong ko diyan. Reaction natin. Ito ba ay totoo talaga na sinabi ni Senator Robin Padilla? At ito ba ay may katotohanan? Kasi kung wala itong katotohanan at hindi naman talaga sinabi ni Senator Padilla yung ganitong komento o statement, ito ay malaking kasiraan sa kanya. At ito ay magdudulot ng malaking tawag dito, katawa-tawa na sitwasyon para sa kanya. At itong mga ganitong klaseng statement na ginagawa ng mga nagpo-post sa social media ay hindi maganda. Kasi kung ito ay gagawin nila sa lahat ng mga opisyal na gusto nilang gawaan ng kwento at maraming maniniwala, ito ay hindi hindi tama, hindi wasto. Ito ay maaaring makasira sa isang tao. At kung ito naman ay talagang statement ni Senador Padilla na talagang magbibigay siya ng 1 million pesos sa bawat Pilipino, ang masasabi ko lamang ay good luck po at sana ay talaga napag-aralan ninyo yung inyong binitawang salita. Kasi kung hindi, baka isa na naman pong joke uli yung mangyari. Kasi nga ang dami na naming narinig tungkol sa inyo eh. Ang dami nyo nga akong beses na nagsabi na magre-resign na kayo eh. Pero hanggang ngayon nandiyan pa kayo sa Senado at sinabi nyo rin minsan na hanggang sa huli sasamahan nyo si dating Presidente Digong pag siya ay nakulong. Pero si Digong pa lang ho ang nakakulong. Hindi nyo ho sinasamahan. Baka sumama ho ang loob nun sa inyo. Kasi hindi ho kayo marunong tumupad sa inyong pangako. So, yun lamang ang aking masasabi mga kamista. At pinatulang ko ito kasi unfair kung hindi naman niya sinabi. Unfair yun sa kanya kung siya ay pinaglalaroan ng mga nagpo-post na ito. At kung ito naman ay statement niya talaga, good luck Senator. Sana napag-aralan ninyo at tinanong niyo sana yung mga lawyer ninyo kasi nag-hire naman kayo ng mga lawyer na pwede mag-advise sa inyo. Sana kung hindi kayo nabibigyan ng maayos na advice pagdating sa ganyang bagay, pagsisipain nyo na yung mga lawyer nyo. Sayang yung pinapasweldo ninyo sa kanila. So, mga kamista, hanggang dito na lamang. So, kung ano sa tingin nyo, sa palagay ninyo, sinabi ba niya to o hindi? At kung sinabi man niya, ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo? So, comment lang po mga kamista. Comment, like, and share mga kamista. At sa comment section nyo po, pakilagay naman ho kung nasaan kayo. Para at least alam ko kung saan na nakakaabot yung ating ginagawang video paminsan-minsan. So muli, maraming pong salamat sa mga subscriber ko. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you so much. Malapit na po tayo mag 14,000. At patuloy lamang po nyo kaming subaybayan at doon lamang po lagi tayo sa tama at wasto. At sa ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao, Assalamualaikum. God bless us all. Sa mga bago pa lamang, maraming salamat po sa panonood ninyo. At subaybayan nyo po ang aming pang mga susunod na video. At hinihikayat ko po kayo na pakishare naman po sa mga kaibigan ninyo. At panuorin nyo po yung iba naming mga previous vlog. Maraming salamat. And thank you very much dahil darating ang panahon, lahat kayo na mga subscriber ko ay makakatulong sa mga pinaplano ko na adhikain na makatulong tayo sa mga kapwa natin. Sa kapwa nating Pilipino na nangangailangan. Darating tayo sa puntong yan mga kamista. Maraming po salamat. God bless you all. At lagi kayong pagpalain ng Diyos. Magtagumpay kayong lahat sa inyong mga hinahangad sa buhay para sa pamilya. God bless and keep it up mga kamista.